simbahan dito sa Maynila. At siya ay makakot ng mga parangal. At ngayon ay matutungayan natin kung paano ba nabago ang buhay ni Eliza. At ngayon, si Eliza ay papunta sa eskwelahan at hindi malaman kung ano ang kanyang gagawin. At naisipan niya na antayin ang kanyang mga kabarkada. So, Bayan, ang tagal naman nila. okay, class, good morning! Okay, gratitude! All the time! Okay, classes, please! Eliza! Bakit nga po? Gusto mo ba sumama sa Bible study? Next time na lang kung igagawin pa po kasi. Gusto mo bang sumama sa akin namin? Wait lang, kausap ko kasi siya. Wait lang, kausap ko kasi. Kompleto yan. Bakit ba dyan kayong lahat? Bakit ka dito? Bakit? Ay, na ako sa'yo eh. Next time ako sama sa'yo. Sa kanila na ako sama. Well, baka na. Natulala natin sa unang eksena na kung saan ay pinagpipilian ni Eliza kung ano ang dapat niyang gawin. Sapagkat, makikita niyo. Let's go, party! Ay! Katahimikan! Oh my gosh! Bakit? Saan lang yan? Hindi yan! Naku, lagot ako sa mga magulang ko dyan. Hindi yan! Dito ka lang! Alam na ko yan! Kasi mag-aaral pa ako may ay, bakit kay Jane? Ayaw ko pwede mamaya. Sige na nga! Oh, ikaw muna! Oh, straight. Straight up. Straight. Straight sa akin, showman. Oh, ikaw na! Ako na lang! Oh, wala na! Okay na tayo! Wala na! Nakita natin kung paano pumili si Eliza kung ano ba yung dapat niyang gawin. Sa tingin niyo, tama ba ang kanyang ginawa? At ngayon, tingnan natin kung ano yung mga consequences na kanyang pagdaraanan, kung ano ang tatahakin niyang daan. Naantok? Ano ba yan? Natakot ako. Dini! Ako, may exam na naman kaya hindi ko alam. Ano ba yan? Asa si teacher natin? Hindi pa siya magpapayos. Okay, class, good morning! Okay. Sige, dismiss. Sir, exam namin, sir! Wala kang magawa. Party ko naman!
Character talaga to si Ruth. Oh my gosh! Hindi alam. Hindi alam yung oras. 8:30 na pala! Sabi na ko, umuwi na tayo! Nakita natin kung paano anong naging buhay ni Eliza. Kung kaya, ang kanyang tatahakin daan, tinatahak na daan ay mali ito. At kung saan, meron siya nakilala sa kaklase na magpapatunay sa kanya kung ano ba yung dapat na tahak na kanyang tatahakin. Ano daw? Nasa sa tatahak. Ngayon, ikot ako sa nanay ko. Magsabi kami. Huwag ka mag-alala. Parang okay lang sa marami kami. I can't believe it. Ako lang ang pumasok sa klase namin. Oh! Pero hindi mag-alala na lang ako ng mga tutorial. Ay, naku. Ano nga ba? Eliza! Ano nga ba yun? May nakalimutan kasi ako. May i-offer sana ako sa'yo. Isang mahalaga at importanteng bagay. Mahalaga at importante yung bagay. Ito kasi naawag na yung grades mo. Tinanong ko kay sir. Hindi ako si sir. Tapos sabi niya, Kadora pala to eh. salamat po rin. Scholar ka nga pala kasi chinika ko rin yung dean. Tapos, oo nga, ano siya? Sige, Dor. Dahil nga doon, naisipan ko nga isama ka dun sa ano, sa Bible study namin kasi doon mga matatalino ko. Matututukan ko ng mga tao doon ang mga super tatalino nila yung graduate nga namin, summa cum laude, 10 tax yan. Summa. Summa. Sumalangit na yung balik. Ayoko kasi mag-i-cum di ba lang kayo dyan, Papa? Grabe! Eh, natunghayan natin kung ano pa yung dapat natahakin nating landas. Dito sa mundo natin ito, marami ang mga tao na kung saan tayo tinutulak sa kamalian. Ngunit itong tao na ito na nagsusumamo o nagpupumilit na sumama sa kanya ay kung saan ay mas marami siyang matututunan patungkol sa ating Panginoon. Kaya ngayon, si Eliza ay tinatahak niya kung ano yung tamang landas at dapat papunta sa ating Panginoon. Diyan po nagtatapos ang aming maikling eksena. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon.